Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na babalik ng bansa si Moro National Liberation Front founder Nur Miswari matapos itong payagan ng korte na magbiyahe abroad. At ayon sa Pangulo, malaking matutulong ni Miswari para tuluyang matuldukan ang matagal ng kaguluhan sa Mindanao. Si Mark Fetalco sa sentro ng balita. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon nito na payagang makalabas ng bansa ang founding chairman ng Moro National Liberation Front na si Nur Miswari sa kabila ng mga kasong kinakaharap nito. Sa kanyang talumpati sa campaign rally ng PDP laban sa Zamboanga City, nilinaw ng Pangulo na siya pa mismo ang kumausap sa pulisya at militar at maging sa korte na payagan muna ito sa hiling ng MNLF leader. Miswari, a true Tausog, would never allow that he be buried in a foreign land. Sigurado ako niya. That's why he will come back and help us build a nation. Tiwala ang Pangulo na malaki ang may tutulong ni Miswari sa Bangsamoro Organic Law na layong solusyonan ang matagal ng kaguluhan sa Mindanao. At ngayong puspusan ng mahakbang na ginagawa ng pamahalaan upang makamit ang tunay na kapayapaan sa rehiyon. May buwelta ang Pangulo sa mga humahadlang dito. Kayong mga komunista, kayong mga NPA, bakit kayo sumusunod ng isang utak ng tao? And it's about socialism. That is all there is to it. And yet you treat the thinker, the individual, as God. Sumusunod kayo, pumapatay kayo ng Pilipino na walang kasalanan just because you belong to the other side. Tiniyak naman ng Pangulo na uunahin ang kapakanan ng mga taga Mindanao lalo na sa mga huling taon niya sa kanyang termino. Now remember, I'm talking about your children and your grandchildren. Kailangan to make Mindanao productive, we have to stop the trouble. The communists must come to terms with reality na hindi talaga sila manalo kailanman. We have been fighting for 53 years now. Samantala, sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa dumadaming bilang ng mga gumagamit at pinagbabawal na gamot na sa pagkataya niya, umabot na sa 8 milyong Pilipino. Now I have a problem because these 8 million Filipinos are addicted to a deadly drug called shabu, which will shrink your brain and render you inutil. Mark Fetalco para sa Bayan, Zamboanga City.